Good morning! Our topic is all about multiplying decimals and mixed decimals. Sophia spent 5,800 hours sewing an apron and 300 times as much to put the finishing touches on it. How long did it take her to do the finishing touches? So para ma-solve natin yung word problem na ito, i-multiply lang natin yung 5,800 hours sa 300. Pwede nating i-follow itong step 1 to step 4 para ma-solve yung word problem o para ma-multiply yung decimals. Pero may mas madaling paraan sa pag-multiply ng decimal. Ang mas madaling paraan, i-ignore natin yung decimal point. So, i-assume natin na whole number ang ating minumultiply. So, halimbawa ito, 5,800. I-assume mo na 58 yun na whole number. Huwag mong isipin na may decimal point. Yun namang 300, isipin mo 3 yun. So, para ka lang nag-multiply ng 58 sa 3. So, para ka lang mag-multiply ng whole number. So, 58 times 3 is 174. So, yung susunod na step, bibilangin natin yung decimal places ng multiplicand o multiplier o yung minultiply nating decimals. So, ang tamang pagbilang ng decimal places, simula doon sa rightmost side ng decimal. Dito sa kanan. Papunta doon sa decimal point. So, halimbawa, ito 5,800. 1, 2. So, meron siyang 2 decimal places. Kasi nga pagka hundreds ay laging 2 decimal places. How about yung 300s? So, simula dito sa kanan. 1, 2. So, meron din siyang 2 decimal places. So, kasi nga yung 300s ay hundreds ang place value niya. So, kung meron silang tigalawang decimal places, i-add natin yun. 2 plus 2 is equal to 4 decimal places. So, dapat yung ating sagot o yung product natin ay merong 4 decimal places. So, ganito mangyayari. Bibilang tayo simula dito sa kanan ng 4 na beses. Doon tayo maglalagay ng decimal point para magkaroon siya ng 4 decimal places. So, 1, 2, 3, 4. Dahil kulang siya ng digit, magdadagdag tayo ng 0 sa unahan ng 1. At dahil wala tayong whole number, lalagyan natin ng 0 dun sa leftmost side. So, the answer is 174 10,000ths. Learning task 1. Put the decimal point in the correct place. Add 0 if needed. Write your answer in your notebook. So, madali lang to kasi may sagot na. Meron na siyang product. Lalagyan lang natin ng decimal point. So, sinagutan ko na yung number 1. Bahala na kayo sa mga susunod na numbers. So, number 1, yung 1 and 52 hundredths, meron itong 2 decimal places. Kasi nga hundreds eh. 1, 2, papunta sa decimal point. And also 2 and 5 hundredths, meron ding 2 decimal places. So, 2 plus 2 decimal places is equal to 4 decimal places. So, dapat yung ating product ay merong 4 decimal places. Kaya dapat na andito yung ating decimal point. So, bibilang tayo ng 4 simula sa kanan papuntang kaliwa. 1, 2, 3, 4.
So the answer is 3 and 1,160 10,000ths. Learning task 2. Find the product. Write your answer in your notebook. Sasagutan ko na yung number 1. Bahala na kayo sa remaining numbers. So 3 and 53 hundredths times or multiply by 1 and 25 hundredths. So katulad ng tinuro ko sa inyo, yung 3 and 53 hundredths, i-assume natin na 353 yun, o whole number. Yung 1 and 25 hundredths, pag tinanggal natin yung decimal point sa utak natin, o i-assume natin na 125 yun. So parang 353 times 125 lang. 3 times 5, 15, carry 1. 5 times 5, 25 plus 1, 26, carry 2. 3 times 5, 15 plus 2, 17. So, i-multiply naman natin yung 353 sa 2. 3 times 2, 6. So, dapat hindi mo itatapat sa 5. Dapat doon sa 6 mo itatapat. 5 times 2, 10. Carry 1. 3 times 2, 6 plus 1, 7. So, i-multiply naman natin yung 353 sa 1. 3 times 1, 3. Again, dapat nakatapat sa 0, tsaka sa 7 at wag sa 6. 5 times 1, 5. 3 times 1, 3. Then, i-add na natin. Bring down 5. 6 plus 6 is 12. Carry 1. 1 plus 7 is 8. Plus 0, 8. Plus 3 is 11. Carry 1. 1 plus 1 is 2. Plus 7 is 9. Plus 5 is 14. Carry 1. Then 1 plus 3 is 4. So, yung 3 and 53 hundredths may 2 decimal places. And also 1 and 25 hundredths. So, 2 plus 2 decimal places is equal to 4 decimal places. So, dapat yung product natin o sagot ay may 4 decimal places. So, simula dito, bibilang tayo ng 4 papuntang kaliwa. 1, 2, 3, 4. So, dapat nandun ang ating decimal point. So, the answer is 4 and 4,125 10,000ths. Learning task 3. Find the product. Write your answer in your notebook. So, sasagutan na natin yung number 1. Kayo na yung bahala sa mga susunod na numbers. Number 1 is 3 and 25 hundredths times 8. Dito naman, yung mixed decimal, i-multiply sa whole number. 5 times 8 is 40, carry 4. 2 times 8 is 16, plus 4 is 20, carry 2. 3 times 8 is 24, plus 2 is 26. So, yung 3 and 25 hundredths ay may 2 decimal places. Yung 8 ay whole number, lahat ng whole number, walang decimal places yun, kasi wala naman decimal point. So, bibilang tayo ng 2 decimal places simula sa kanan papuntang kaliwa. 1, 2. So, 26.00. Pag ang decimal ay 0, walang value. Kaya tatanggalin na natin yung dalawang 0. So, ang sagot natin ay whole number na 26. Thank you. Don't forget to like and subscribe. I-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga gagawin kong math tutorial. Hanggang dito na lamang and God bless po. Salamat!